Enhance sa bagat sa may hilagang kanluran ng Luzon kasama ang Metro Manila at Mimaropa. Patuloy na magpapa-enhance dulot pa rin ng dating bagyong si Super Typhoon Goring. At Tropical Storm Hana nakapasok na ng bansa o Severe Tropical Storm ayon kay Pag-asa. Maka-apekto ba ito ng matindi sa habagat gaya kay Goring? Alamin. Bagamat nakataas pa rin sa Tropical Cyclone Storm Warning Signal number 2 o number 1 ang bahagi ng Ilocos Norte, mga bahaging uulanin pa rin sa bansa lalo na sa bahagi ng Luzon at Southern Luzon ating tatalakayin. Caloocan City, West Grace Park nakapagtala ng violent rains na tumotal ng 131.7 mm na ulan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, August 31, 2023. Ang oras sa ating voice from ngayong umaga ay alas 8:58 na ng umaga. Patuloy pa rin ang mga moderate and heavy rains na umiiral ngayon dito sa bahagi ng parte ng Metro Manila, kabilang din sa amin sa Grace Park, Caloocan City. Epekto ng enhance sa bagat na nahahatak pa rin itong si dating bagyong Super Typhoon Goring na tinawag na internationally name na Saula dahil nakalabas ng puto kagabi since alas 9 pasado ng gabi. At makikita natin sa ating microwave Doppler radar satellite imagery, makikita po ang moderate and heavy rain showers na kalat-kalat dito sa bahagi na ito ng kalurang bahagi ng Northern Luzon kasama na ang Zambales, maging sa Bataan hanggang Pangasinan at kasama ilang bahagi ng Mimaropa, lalo na sa bahagi ng Batangas, West at Metro Manila. Kaya nakakaranas tayo mula pa kagabi ng madaling araw ng mga tuloy-tuloy na pag-ulan. At yan na i-discuss natin bakit ngayon lang tayo nakaranas ng mga violent to almost torrential rains sa Metro Manila since kahapon ng hapon na nagpabaha sa iba't ibang parte ng Metro Manila. Yan ay ating ipapaliwanag maya-mayang konti. So far, may at least 5 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system pero malayo naman ito sa Pampang, nasa halos West Philippine Sea naman ito at wala masyado sa kalupaan ng bansa ayon sa aking lightning detection system. Sa ating current conditions ay may light rains ngayon na umiiral sa amin to moderate at inaasahang to heavy rain agad dahil malakas ang pagpatak nito na halos almost 0.7 to 1.2 mm ang laki ng patak ng ulan. At overcast and gloomy ngayon ang umiiral din sa amin sa Metro Manila dahil nga po at makulimlim din ang himpapawirin ngayon sa amin sa Caloocan. At makikita sa ating live CCTV snapshots ay napakahalos na nagbablurry na po ang view ng aking CCTV dahil bukod sa mahamog ay medyo zero visibility halos ang makikita ngayon sa lente ng aking live CCTV snapshot sa Caloocan City, West Grace Park. Ayan, makikita nyo naman. At makikita nyo naman palagi yan. At sa naitala ng ating monitoring sa ating dashboard, ay so far ay naka-exit na nga po ng PAR itong si dating Super Typhoon Goring. At nanatili pa rin siya sa kanyang maximum strength na Super Typhoon category sa kanyang 1-minute average. Pero sa 10-minute average ay nasa Typhoon category na lamang ito. At itong si Hana na nakapasok na nga po since kanina madaling araw sa loob ng PAR ay ito ay nanatiling na sa tropical storm. At si Kirogi ay since wala namang threat sa atin yan sa bansa sa ngayon ay hindi natin masyado tututukin yan itong si TS Kirogi. Sa labas temperature na ito, Lalaki Weather Station ngayong umaga, kaninang 7:23 AM ay mabot sa pinakabababa na outside temperature of 24.5 degrees Celsius. Medyo chilling na po ang lamig niyan kapag ganyan kababa. Kahapon nakapagtala kami ng highest na po na medyo malamig na po ang temperatura nito na may kukonsidera sa highest of 29.3 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat, 12:07 PM. Kaya dahil mababa, asahan, napakababa rin ang heat index sa amin kahapon na nasa 36.8 degrees Celsius lamang ang aming init pandama. Pero kung sisilipin natin sa mga weather stations ni Pag-asa nationwide, kahapon ng August 30 ay nangunguna sa may pinakamataas na heat index
ang area ng Hinatuan, Surigao del Sur na nasa 44 degrees Celsius ang init pandama sa kanila. Pangalawa na lamang ilang bahagi sa area ng gaya ng Dipolog, Zamboanga del Norte, Katarman Northern Samar, yan mga nasa 43 degrees Celsius na po yan. Pero halos maituturing pa rin yan sa amin na comfortable na temperature at init pandama. At sa PX Extremes in past 24 hours ay nangunguna po ang Borongan City, Eastern Samar na nasa maximum of 36.8 degrees Celsius ang tinggi ng alinsangan sa kanila. At sa lowest temperature sa may Baguio City ay nasa 16.8 degrees Celsius lamang ang lowest temperature, halos constant. At sa nangungunang inulan ay ang Quezon City dyan sa may Pag-asa Office sa Science Garden na nasa total of 153 mm ang total rainfall. Pangalawa lamang kami sa Caloocan City na sa halos 135 mm ang total rainfall. At sa ating outside humidity ay nasa 97% po ang taas ng outside humidity. So medyo saturated po ang ating water vapor ngayon at bumababa ito ng 1% since last hour. At ang ating atmospheric pressure medyo thunderstormy pa rin at 1,006 hectopascals. Steady ito since last hour. Sa high tide and low tide, kasalukuyan pong high tide po ngayon, pero may 20 minutes pa to maximum high tide tayo o 9:33 AM ngayong oras na ito. So take note yung mga po sa mga mangingisa natin sa Manila Bay, pero ingat na lamang po sa maalon dyan sa karagatan ng Manila Bay. Medyo moderate po ang ating air concentration ngayon sa Caloocan City, Grace West Park. Nasa 52 po ang ating accumulated air index. At eksakto 12.68 micrograms per cubic meter yung kanyang PM particulate matter 2.5. So magmas na lamang po dahil medyo mapollution ang ating hangin sa paligid despite na inuulan-ulan tayo ngayon mga folks. Sa almanak sumikat ang haring araw kaninang 5:43 AM and nanaasang lulubog ito mamayang 6:09 PM. At ang ating blue moon na super moon na ikalawang full moon ngayong buwan ng Agosto ay sisikat po mamayang gabi 6:28 PM at lulubog naman ito kinabukasan na po ng maga 6:35 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, nasa maulan po at maulap ang himpapawirin natin ngayon sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. So expected, ang tsansa na pag-ulan ngayon ay halos maghapon. Bukas, magiging maulap din ang maghapon na may mga localized thunderstorms. Mananatiling 100% chance daw ang pag-ulan. Today, highest temperature expected. Ngayong araw hanggang bukas po yan ay nasa maximum of 29 degrees Celsius and lowest temperature expected ay 25 to 26 degrees Celsius. Sa ating local weather advisory na data feed mula kay Pag-asa, kaninang 4 AM ay namataan nila ang sentro ni severe tropical storm Hana na itinaas na nila sa layong nasa around 1,215 km east ng extreme northern Luzon ito na may maximum sustained wind na 95 km per hour at bugsong umaabot ng 115 km per hour. Kumikilos ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour, so medyo mabilis-bilis ito Pero dahil alas 4 pa lamang ito, alas 3 ng umaga nila ito inireport. Titingnan natin may konti. Ngayong oras na ito, ang kasalukuyang posisyon na ngayon ni Bagyong Hana o tropical storm sa aking tropical cyclone sector. Well, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery at makikita nga po, malayo na po yung distansya nitong si dating Bagyong Goring o Super Typhoon Goring na napapanitili pa rin ang kanyang lakas at paghigop sa ating habagat na nagpapa-enhance dito sa may northwest Luzon kasama na ang Metro Manila. At mas malakas po ang water vapor ng dadal nito sa South Quadrant kaya umaabot na po sa Metro Manila ang halos violent to torrential rains kaya asahan natin sa bahagi ng Calabarzon ngayong araw hanggang dyan sa bahagi ng Central Luzon at ilang bahagi ng Kaluran ng Zambales, Pangasinan, Mapa Ilocos Norte man yan o Ilocos Sur, lalo na sa may bandang Ilocos Norte ay nakataas pa rin daw sa Tropical Cyclone Wind Signal 1 or number 2 ang bahagi na yan ng Ilocos Norte. Kaya wala mang tropical cyclone signal number man ang itaas dyan, ay asahan pa rin ang mabugsong hangin at may mga ilang violent rain showers. Mula sa heavy rain showers ang asahan sa kalurang bahagi ng bansa, lalo na sa extreme Northern Luzon,
kasama ang Metro Manila, take note yan mga folks, at ilang bahagi ng Mimaropa. At sa may silangan ng Northeastern Luzon ay medyo maulap at may mga kalat-kalat pa rin mga mapag-ulan ang iiral dyan sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region kasama ng Isabela, pababa ng Kasiguran, Aurora at Baler. Pero dyan sa bahagi ng Baler, matadamay pa rin sa mga pag-ulan despite na medyo hindi singlala di sa may kalurang bahagi ng Luzon, magpapaulan pa rin ng mga ilang light to moderate and some heavy rain showers kasama na ilang bahagi ng Quezon Province, pababa dyan sa bandang Atimudan. Siyempre, ang bandang Calabarzon area, Batangas, Laguna area ay kasalukuyan ding inaasahan ang mga pag-ulan ngayon dyan, kasabay ang pag-ulan sa bahagi ng Cavite, dyan sa Parañaque, pataas ng Metro Manila nga, dyan sa may bandang Makati, kabilang na dito sa amin sa Caloocan City. Sa may Mimaropa ay kasama na ang buong bahagi ng Mindoro, lalo na sa Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, ay may mga ilang part dito musikaw ding iradyat at may mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na dyan sa bahagi na yan ng Paluan at Puerto Galera, Mamburao, Santa Cruz, hanggang Sablayan. So asahan pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan at typically may mga ilang moderate and some heavy rain showers ang iiral dyan. Hanggang sa bahagi na po yan ng Palawan, pero hindi singlala kahapon po epekto ng enhanced bagat mula nung isang araw. Dahil yung portion po ng ating enhanced bagat ay tumaas na nga po dahil sa paglayo nitong si dating Super Typhoon Goring o Saula ay yung quadrant ng mataas na water vapor ay medyo mataas na po. Nandito na po sa pagitan ito ng Metro Manila at Northwestern Luzon. So asahan sa bahagi ng Palawan at Mindoro ay hindi na singlala kahapon ng mga pag-ulan pero makakaranas pa rin ng at least mga ilang moderate rain showers at maulap na himpapaw rin pa rin. So magdala pa rin ang pananggalang sa ulan maghapon mga folks kahit na hindi singlala ng mga pag-ulan kahapon at hindi pa nakaka-recover ang areas na yan lalo na sa may silangan kalurang bahagi ng Visayas, sa may Panay Island at Negros region na may mga binahang probinsya. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin. And so far, ang bahagi ng west portion sa Visayas, at least medyo improved weather condition na po sila dyan at ilang bahagi ng Southern Luzon. So kasama ang Bicol region sa medyo wala masyadong mararanasan na lupit ng pag-ulan di gaya sa amin sa Metro Manila. Makakaranas sila ngayon ng mga ilang part dito mo Surigao-di pero medyo maalinsangan na po at may pagsikat ng araw mula dyan sa Camarines Sur kasama na ang Legazpi, Iriga, Sorsogon hanggang dulo na po yan ng Matnog. Kasama na ang Catanduanes. Pero mga forecasted isolated rain showers po ang iiral po sa halos maghapon. Kaya magdala pa rin ng pananggalang hindi lang sa tinding sikat ng araw, kundi sa mga ilang isolated rain showers. Siyempre kasama na ang southern part ng Luzon sa may Marinduque, Romblon areas, Burias Island at Masbate ay medyo katamtaman na lagay na panahon na may mga ilang partly cloudy ang iiral. So isolated rain showers lamang ang iiral. Pero medyo mataas ang heat index na ngayon dyan, kasama na ang bahagi ng Visayas area. Hindi na natin isa-isahin ang mula sa may Central Visayas at Eastern Visayas dahil medyo katamtaman, medyo maalinsangan na po ang umiira sa kanila dyan hanggang Eastern Samar. Makikita naman natin sa ating satellite imagery, halos klaro po. Maging sa infrared TRM, medyo maaliwalas at katamtaman lamang ang lagay ng panahon. Nakitang-kita ay medyo maalinsangan na ngayon ang bahagi ng Visayas area. Kasama na rin ang bahagi ng Mindanao dahil kung titingnan uli natin sa areas ng ating Himawaray 8 ay maalinsangan ng iiral dyan sa halos buong Mindanao kasama na ang Zamboanga Peninsula. Isolated at kalat-kalat lang din ang pag-ulan ng iiral sa halos buong Mindanao. So hindi natin isa-isahin dahil halos buong Mindanao ay makakaranas po ng matinding sikat ng araw at medyo maalinsangan. Lalo na sa bahagi ng Davao Region at Sorsogon. So maging sa hilagang bahagi ng Mindanao mula sa Surigao del Norte, magiging maaliwalas at maalinsangan din. Butuan, pababa man yan ng Campos de la Valley at sa may Kalura naman sa may Zamboanga Peninsula hanggang Sorsogon ay magiging maaliwalas at maalinsangan din ang lagay ng panahon. Ilang partly cloudy lamang ang iral sa ilang bahagi ng Zamboanga del Norte at ilang bahagi ng Northern Mindanao. At isolated rain showers at forecasted lamang ang madalas na iiral sa maghapon. Lalo na especially sa may gitnang bahagi ng Bukidnon at Davao Region. Magdala na naman ang pananggalang sa tinding sikat ng araw, especially sa hapon o gabi na magdudulot ng ilang kalat-kalat na pag-ulan na may pagkidlat at pagkulog. Well, silipin muna natin ang ating computer-generated tropical cyclone sector at sa ibang mga weather agencies tinatawag nila itong automated tropical cyclone forecast system. Well, yung nagde-data feed sa akin ay galing sa ATCF. Pero dahil gawa ito ng inyong lingkod ay tinawag itong
tinawag itong tropical cyclone sector. Para sa magtatanong, bakit tropical cyclone sector? Kasi sa aking webpage ay naka-sectorize po ang mga bagyo. Definitely, lalo na sa ating West Pacific Basin, naka-sectorize po siya. Kaya tinawag ko siyang tropical cyclone sector. Lahat ng mga primary of tropical cyclone sa buong mundo ay nagse-sectorize, automatic na kinocompile ng aking webpage. Kaya tinawag ko siyang tropical cyclone sector. Pero generally, isa itong automated tropical cyclone sector o forecasting system. Siyempre, ang data feed kasi nito, nabanggit ko na po ng mga nakaraang sa mga nagtatanong, ay galing ito sa Hawaii, yung data feed. Pero paano mo ba ito i-compile? Which is, yun yung tinatawag na sinesectorize mo. O ginagawan mo ng sector plane o sector block ang mga tropical cyclone na nadedetect at kinocompile mo ito sa iyong as data or anumang klase ng format. Pero dahil naka-page ito at naka-feed sa aking webpage, automatic kasi siyang nagko-compile at ginawan ko siya ng sectorized block. Ayan, kaya ng mga nakabox yan. Naka-sectorized block po yan. So sa mga nagtatanong, bakit tropical cyclone sector? Dahil naka-sectorize po ang mga bagyo na dumadaan sa aking webpage. Automatic itong kino-compile at automatic itong kino-convert na mas maiintindihan natin sa Pilipinas. So balik po tayo. Dahil sa itong si Super Typhoon Saula ay nakalabas na po ng ating Philippine Area of Responsibility kagabi pa po, mga banda alas 9 pasado na nga po at na-post ko na yun sa aking Facebook page. Ay bumalik uli siya ngayon umaga sa Category 5 Super Typhoon. Ayun o. Dahil kagabi, bahagya itong bumaba sa 177 km per hour yung kanyang 10-minute average. Ngayon, balik sa 187 km per hour na naman yung kanyang maximum sustained winds sa kanyang 10-minute average. So, sa kanyang 1-minute average wind speed ay nasa 252 km per hour at gusto umabot ng 315 km per hour. At ang central air pressure na ngayon nito ay nasa 921 hectopascal. So, pasok sa Category 5 Super Typhoon. Pero dahil palayo na ito, yung habagat na lamang na nagpapa-enhance mula kay Super Typhoon Saula, nagpapa-apekto sa kalurang bahagi ng Luzon, ay unti-unting hindi na natin siya masyado focus ngayon. Ang focus na lang natin ngayon ay itong si Tropical Storm Haikui o local name na natin na Hana dahil nasa loob na to ng ating Philippine Area of Responsibility. Kay Pag-asa at GMA, nakataas na ito sa Severe Tropical Storm para sa tatanong na naman, bakit tropical storm sa aking tropical cyclone sector? Well, kaibahan kasi depende yan sa discrepancy o yung distansya ng oras between GMA at sa aking tropical cyclone sector. Maya-maya, tataas din yan as severe tropical storm kapag tumama na sa tamang oras ng PH time, yung universal time coordinates nito. So, nagdedepende yan sa oras. However, sa kanyang maximum wind speed, in 1 minute average wind speed nito ay nasa 93 km per hour na po at bugsong umaabot ng 117 km per hour. So makikita ninyo, almost severe tropical storm na rin siya. Ilang pitik na lamang ay severe tropical storm na rin yan. At kumikilos siya pa west at westward po sa bilis na 20 km an hour. Pag ganyan. So inaasahan mga bandang Biyernes o September 1 or madaling araw siguro ng September 2, 2023 ay e-exit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga halos 2 days and half ang malalagi ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Siyempre, sa magtatanong kung i-enhance ba ang habagat natin, yes, magpapa-enhance pa rin ito sa ating southwest monsoon. Ang nangyayari lang ngayon, medyo nahahati po ang southwesterly flow na nahahatak ni tropical storm o severe tropical storm Hana dito sa inflow ni bagyong Goring na nakalabas na nga po ng ating PAR. So nahahati po ngayon yung paghatak sa ating southwest monsoon. Kaya nangyayari, medyo pagpunta din sa may bandang silangan ay numinipis po ito at ang majority ng southwest monsoon ay napupunta pa rin sa direksyon nitong si Super Typhoon Saula o ni dating bagyong Goring. Kaya sa mga taga-west portion ng Visayas, magtataka kayo bakit maalinsangan ngayon sa inyo dyan. Dahil po ang majority ng southwest monsoon po kasi, inuulit ko, ay mas napupunta po sa direksyon ni dating bagyong Goring. Kaya dito sa Luzon, sa west portion sa Luzon, kasama po ang Metro Manila ay nakakaranas kami ngayon ng heavy rain to violent rain showers instead na madadamay ang west portion ng Visayas. Well, wag na sana natin hilingin pa na ulanin ng husto ang Western Visayas dahil anong isang araw pa lamang ay binuhusan na kayo ng matinding pag-ulan dyan
So, kumari, wag na nating hilingin pa na ulanin na naman ang west portions ng Visayas. Sapat na siguro na magpa-enhance sa ating southwest monsoon itong si Hana, pero hindi singlala gaya ng ginawa ni Super Typhoon Goring. So, sa mga nagtatanong kung yung magpapa-enhance din ba sa ating southwest monsoon itong si Hana, yes, totoo po, magpapa-enhance pa rin. However, hindi ito singlala tulad ng ginawa po ni Super Typhoon Goring. Dahil mas malapit po ang South Quadrant na nakatutok po sa bansa natin, kaya mas malakas po ang nahahatak nito na ating southwest monsoon na nagpaulan nga po nung isang araw mula sa west portions ng Visayas, kasama na ang Mimaropa at northwestern Luzon nung mga isang araw. Pero ngayon, dahil nasa loob na ng PAR itong si Hana, ay magpapa-enhance pa rin siya sa ating southwest monsoon. However, medyo hindi ito ganun katindi na mahahatak at ating southwest monsoon habang nahahatak pa ni Typhoon Goring o dating bagyong Goring yung ating southwest monsoon. So habang lumalayo yung si Saula, papunta din sa direksyon ng southern China o bandang Hong Kong, dito sa mga susunod na araw, yung flow ng ating habagat o yung majority ng enhanced southwest monsoon, pupunta yan dito sa inflow niya. So most of the inflow ng southwest monsoon, sasabayan kay dating Super Typhoon Goring. Kaya unti-unting lalayo naman unti-unti yung mga majority ng southwest monsoon mula din sa may kanlurang bahagi ng Luzon sa mga susunod na araw. Ngayon, yung mahahatak naman ni Hana, although mananatili, pero mas kakaunti o hindi masyadong majority ang mahahatak sa water vapor nitong si Hana. Magpapaulan pa rin sa ibang bahagi ng kanlurang bahagi ng bansa, especially sa west portion sa Visayas at Mindanao. Pero hindi ito singlala gaya ng nararanasan ngayon dito sa may northwestern Luzon kasama ang Metro Manila. So yung intensity ng mga ulan na dadalhin o mahahatak sa ating enhanced habagat ay hindi singlala gaya ng ginawa ni dating bagyong Goring. Kaya yun po ang paliwanag dyan mga folks ha, sa mga namabahala kung mapapalakas ba ang habagat nitong si Hana. Totoo po yan, mapapalakas, pero hindi singlala ng paghatak sa ating enhanced habagat na ginawa ni dating Super Typhoon Goring. So magkakaroon lamang ng mga ilang kalat-katapag ulan, lalo na sa may kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao, habang ito ay bumabaybay pa west-northwestward sa loob ng 2.5 araw itong si Tropical Storm Hana o Severe Tropical Storm Hana as per Pag-asa at Japan Meteorological Agency. So ngayon ay ang distansya nitong si Hana ngayon mula sa extreme northern Luzon, mula sa Itbayat Batanes ay nasa layo itong 1,131 km. Silangin ito o bahagyang northeastern part ng Itbayat Batanes o sa extreme northern Luzon. So medyo napakalayo pa nito sa kalupaan ng bansa at walang significant trend na magkakaroon ng landfall scenario sa ating bansa. Dahil kikilos nito pa hilagang kanluran hilaga dito sa parte papunta sa bandang Naha, sa may bandang Okinawa Islands, Japan. Pag-exit ito sa loob ng 2 to 3 days ang period. So, habang nandito sa loob ng ating Philippine Area Prevention Possibility, bago siya umeksik ng PAR, may maliit na chance itong umabot sa typhoon category. At within 24 to 30 hour period ay posibleng umabot pa ito sa severe tropical storm. Maaaring within 24 to 30 hour period. Yun yung approximate forecast. According yan sa aking tropical cyclone ensemble forecast. Ayan po ay bukod sa may chance na umabot ng severe tropical storm, pagsapit o sa loob ng 24 to 30 hour period. So, banda rito ay aabot siya sa severe tropical storm at may maliit na chance na bago umexit ng ating PAR within 54 hour period ay posibleng umabot pa ito hanggang typhoon category. So, titingnan pa rin natin at magdedepende yan sa sea temperature o sea level temperature dahil yung portion nito medyo mas mainit pa. Pero pagdating din sa portion na ito, medyo nababawasan na ang temperatura ng karagatan. So magdedepende po yan sa validity nung sea surface temperature na magpapa-enhance pa ng paglakas nitong si Hana. Sa ngayon, ang forecast nito sa aking automated global ensemble forecast system na gawa ng inyong lingkod ay makikitang kikilos ito pa west-northwestward at according dito ay exit ito dito sa bandang ito ng malapit sa Northern Taipei. Pero dadaan muna ito ng isla ng Miyako o Ishigaki sa may sakop pa rin ng Okinawa Island. So, pagitan nito ng Naha, Miyako at Ishigaki sa may Okinawa Islands. Yun yung
expected scenario na ito ay dadaan pag-exit ng ating Philippine Area of Responsibility o pagitan. Dahil nasa border ito ng ating Philippine Area of Responsibility within 54 to 60-hour period. So lumalabas mga around 2.5 days na malalagay ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So probably i-exit ito ng ating PAR mga bandang September 1 ng gabi o bago magmadaling araw or September 2 ng madaling araw i-exit na ating Philippine Area of Responsibility. Yun po yung magiging senaryo yan. At hindi na natin masyado concern itong si Saula dahil malayo na po at ito ay tatahak sa direksyon ng Hong Kong. So sa mga Pilipino natin na nagtatrabaho sa Hong Kong, inaasang lalapit ito ng bandang Shenzhen at Hong Kong sa loob ng 72-hour period. Paghandaan na lamang yan mga folks. Samantala itong si Kirogi, ito si Kirogi, Tropical Storm Kirogi na itinaas. Ang pangalang Kirogi ay according sa Google research ko ay isa itong domesticated geese o parang swan na tinawag ng mga taga-Korean. Isa itong Korean name nang ibig sabihin na isang domesticated geese o swan. Ewan ko kung goose o swan. Basta ganun po yun. Kirogi ang tawag nila doon. So si Tropical Storm Kirogi ay nanatili ang pagkilos nito medyo pahilaga muna sa loob ng 24-hour period o 18-hour period at bigla itong kakabig pa northwestward hanggang sa ito ay lalapit ng bandang Naha or ng bandang Southern Japan area. Yan, either magnaha siya o magbandang Amami. Since malawak pa yung kanyang cone of uncertainty. So halos hanggang yung kanyang cone of uncertainty napakalawak pa. So probably dyan sa may bandang Southern Japan o bandang Amami o Naha ay posible pa itong mag-track o kumilos dyan sa area na yan. Pero yung significant threat sa bansa ay napakaliit po at walang magiging significant na ito ipapasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At kung sisilipin natin ang ating global spectral model ay inaasahan nga na i-exit itong si Hana by around September 1 o September 2 ng madaling araw, posibleng umexit na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Ayan o. Pero kung mas bumagal pa ang pagkilos nito, maaaring September 2 na ito e-exit ng ating PAR. Ayan o, mga bandang alas 4 o alas 5 na ng hapon ito o bandang alas 6 ng gabi. Yan ang approximate estimation na ito e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility by September 2. So kung hindi man September 1, e-exit itong si Hana ay maaaring sa September 2 na ito ng hapon e-exit ng ating Philippine Area of Responsibility. Magdedepende na lamang yan kung biglang bumagal ang pagkilos nito sa loob ng 24 to 30 hour period. At so far ay after nyan ay wala naman tayong namamata na anumang sama ng panahon. However, merong susunod kasi na papagitan dito kay 94W at Hana na may shallow low pressure area na mabubuo sa border ng PAR. Ayan o. So titingnan natin kung magiging significant yan sa ating West Pacific Basin Monitoring. Sa ngayon, medyo broad yung shallow circulation na area na to na nagsasama mula kay Hana at kay 94W o ni Kirogi. So titingnan natin kung sa pagitan yan magkakaroon ng isang bagong shallow circulation ay pinapakita ng ating global spectral model. Kung sakaling mabuo yan, ay maaaring tawagin yan as bagong candidate na 97W. Kahapon, nagkamali ako ng nabanggit. Nabanggit ko yata 96W, pero naitaas na kasi yun eh. Nag-dissipate lang kagad. So, posibleng 97W na po ang susunod na tatawaging invest kung sakaling mabuo yan sa ating West Pacific Monitoring. At sa ating mga computer models, so far, ay significant. Meron ng susunod kay Hana. Ayan o. After kikilos pa exit nito si Hana, ay merong isang shallow low pressure nga dito sa may bandang border ng PAR. Yan ay ating babantayan at kung tataas yan ay magiging posibleng si Invest 97W na yan, panigurado. At kung titingnan natin sa ECMWF ay ganun din ang pinapakita na sa pagitan ni Hana at ni Kirogi ay may isang shallow low pressure area na mabubuo. Ayan, pero pa-northward naman ang kilos niya. Wala pang update si NABGEM, so babantayin natin maigi ito mga folks. Ay ang kanyang estimated atmospheric pressure nasa 1,002 to 1,000 hectopascals. So posibleng umabot sa tropical depression itong bagong shallow circulation na to. Approximate yan mga between September 2 to September 4
2023 na po. So, just in case, ito ay magiging kauna-unahang bagyo na mabubuo sa month of September. So, titingnan na lamang natin yan mga folks. O mga folks, kasama po ang Metro Manila at mula sa Mimaropa hanggang silang bahagi ng West Portion San Zambales, hanggang Bataan at sa Ilocos Norte, sa bahagi pa rin ng Lawag City, pababa ng ilang bahagi ng Ilocos Region hanggang sa bahagi ng Cordillera at Abra. So bahagi pa rin ng Ilocos Region ay nakataas pa rin sa red warning ang tsansa ng babahin. Siyempre, kasama ang Metro Manila ay nakataas po sa General Red Flood Warning Advisory mula sa Data PT Pag-asa, kabilang na ang bahagi ng Cavite, Batangas at parting Laguna area. Ingat na lamang po sa mga babaeng mga folks, expected po na binabaha na ngayon sila yung bahagi ng Metro Manila dahil mula pa kaninang madaling araw ay tuloy-tuloy na malakas sa pag-ulan na heavy rain to violent rain showers dito sa amin sa Metro Manila. Well, sa pag-alon at gale warning, nakataas pa rin expected ang halos buong northwestern at buong kanlurang bahagi ng West Philippine Sea. So bawal po muna lumayag ang ating mga maliit na sasakyan dagat Sa may silangang bahagi ng Northern Zone, medyo bawal pa rin po hanggang sa bahagi ng Bicol Region na wag lamang lalagpas ng at least 5 nautical miles. Dahil below 5 nautical miles approximate, medyo kalmado ang karagatan. So, pwede pong mangisda ang ating maliit na sasakyang pandagat dyan. Wag lamang kayo lumagpas at least mga 5 to 10 nautical miles para sa delikado at maaaring mataas na ang pag-alon dyan na lalagpas ng 1 meter o 1.25 meters ang taas ng alon. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa huling araw ng August 31, 2023.
At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa huling araw ng August 31, 2023. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa aking website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na hindi natin nabanggit ngayong umaga sa ating report. At tingnan nyo lamang sa aking website na kahit na hindi ako makapag-report o kahit isang araw o mag-miss man lang ako, tingnan nyo lamang ang aking website na automatic na malalaman ninyo kagad ang buong detalye kahit hindi ako makapag-ulat halimbawa ng isang araw. Bisitahin nyo lamang ang aking website. Lahat na po ng detalye na gusto nyo malaman ay nandito na po at nako-converted na po ito lahat sa ating kilometro na naintindihan natin sa bansa at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.